Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang hallelujah. Hintayin muna po tayo. 7, 8, eksakto 8 po tayo magsisimula. Hallelujah. Praise. Tayo po muna ay manalangin habang tayo po ay maghintay ng 8 p.m. Sige, manalangin tayo. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa gabi nito, Lord God. Maraming salamat sapagkat kami po ay binigyan muli ng pagkakataon na pag-aaral sa salita mo through live streaming. Maraming salamat. Pagpalain mo sa salita mo na aming pag-aaralan, Panginoon, pusumang aming spiritual eyes, spiritual mind, spiritual understanding, upang lubos po namin maunawaan at maisagawa. Lahat ng salita mo na pag-aaralan po namin sa gabi nito. Ang kaaway, sa po ay mahigit ng 2,000 taong talunan, anumang pong hadlang na kanyang gagawin, ito ay aking sinasansala, pinakawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At dahil banal na Espiritu, ikaw ang manguna sa aming kalagitnaan, inakin na po namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Okay. Praise the Lord. Thank you po. Good evening kay Sister Karen. Siya po ay nanonood. Praise God. So, ang ating pong pinag-aaralan ay message series. At ang pamagat po ay Fruit of the Holy Spirit, yung pong bunga ng Espiritu Santo. Napag-aralan po natin yung first 3 na bunga ng Espiritu Santo, yung bunga ng pag-ibig, bunga ng kagalakan, at bunga ng kapayapaan. Fruit of love, fruit of joy, and fruit of peace. Sa gabing ito, ang ating pang mag-aaralan ay yung pang-apatong bunga ng Espiritu Santo, the fruit of patience. Ang bunga ng pasensya, bunga ng katsagaan. Ito pong talata natin, mababasa natin sa Galatians chapter 5, verse 22-23. Ang sabi ko doon, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, ang ating pong pag-aaralan, the fruit of patience, ang bunga po ng katsagaan. Tayo po ba ay nakaranas na manalangin ng
yung tinatawag nating prayer of patience. Prayer of patience, yung pong panalangin ng katyagaan. Sinasabi, Lord, bigyan mo po ako ng pasensya. Bigyan mo ako, Panginoon, ng katyagaan at gusto ko ngayon na. Diba? Kasi ang gusto po natin ay para bang magic. Ngayon na. Kasi po yung katyagaan ay hindi po overnight yan. Hindi kapag po tayo na lang, Lord, bigyan mo ako ng pasensya, na mahabang pasensya, bigyan mo ako ng katyagaan. At pagkatapos, bukas ay mahaba ng pasensya mo. Meron na tayong katyagaan, hindi po ganoon, hindi po overnight. It takes time. Amen. Sa totoo lang, tayo pong mga tao, we are impatient people. Tayo po yung mga taong walang tiyaga. Mga taong mainipin. Mga taong ay maghintay. Diba? Tayo, ang gusto natin ay ura-urada. Ibig natin ay bilisan. Hindi po ba? Kasi kapag tayo po ay walang tiyaga, wala po tayong mainipin po tayo, wala po tayong tiyaga sa paghintay, mamimiss out po natin yung blessing, yung pong lesson na itinuturo ng Panginoon habang tayo po ay naghihintay. Amen po ba? Meron po kasing blessing, meron pong lesson na itinuturo ang Diyos habang tayo po ay naghihintay. Subalit kapag tayo po ay walang tiyaga, may inipin, hindi tayo marunong maghintay, mamimiss out po natin. Napakagandang blessing, napakagandang aral na itinuturo ng Panginoon habang tayo po ay naghihintay. Pag binasa po natin ang 1 Corinthians chapter 13, ito po yung the love chapter. Ang unang description po ni Apostol Pablo sa pag-ibig, sabi po niya, love is patience. Ang pag-ibig ay matyaga. So ang katyagaan, ito po yung kauna-unahang karakteristik ng pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig, ito po ay totally unconditional. Pag-ibig na walang kondisyon. So ang una pong karakteristik ng pag-ibig, love is patient. Ang pag-ibig ay matyaga. Ito po yung pinili mong umibig sa iyong kapwa, hindi dahil na kung sino siya, kung hindi sa halip na kung sino siya, sa halip na kung ano yung ginawa sa atin at gagawin pa. Ito po yung pag-ibig na nauunawaan natin, yung kahinaan ng kalikasan ng tao. Love is patience. Ang pag-ibig ay matyaga. Ito po yung pag-ibig na nakikita yung potentials sa isang tao na hindi po nagdidemand ng instant maturity or growth. Lagi pong merong kalakip na paghihintay. Sa ating pong mga pinag-aralan po natin that the fruit of love has to do with our attitude. Yung pong bunga ng pag-ibig ay may kinalaman sa ating pag-uugali, sa ating kapwa. Yung the fruit of joy, ito po yung merong kinalaman sa ating pong emotion. The fruit of peace, yung bunga ng kapayapaan, ito po'y merong kinalaman sa ating pong isipan. And the fruit of patience has to do with our reaction. May kinalaman sa ating pong reaction. Ano ang ating reaksyon sa mga tao at sa mga sirkumstansyang nararanasan po natin sa ating buhay? Ang buhay po ay punong-puno ng mga hadlang. Maaari po tayo mabalisa, magalit sa lahat ng ito. O pwede natin matutunan yung paraan ng pasensya o katiyagaan sa Diyos. Mamimili ka lang Maiinip ka, magagalit ka sa mga bagay-bagay na nangyayari o magiging matyaga ka. Matuto tayong maghintay. So, sama-sama po natin pag-aralan yung the fruit of patience, yung bunga ng katyagaan. Una, ano po ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa katyagaan at patungkol sa Diyos? What the Bible says about patience in God. Sabi po ng Bible, God is a God of patience. Ang Diyos po ay Diyos ng pasensya, Diyos na matiyaga. God is patience with history. Ang Diyos po ay matyaga sa kasaysayan. Ang Diyos po ay mayroong plano, pero siya po ay kumikilos. Ang Diyos po ay mayroong plano at siya po ay kumikilos siya sa kanyang plano throughout the history. Pinapahintulutan niya pong maganap yung mga pangyayari upang yung kanya pong plano ay magkaroon ng katuparan. Pinapahintulutan niya iba't ibang pangyayari sa mundo
upang matupad yung kanya pong magandang plano. Binibigyan niya po ang mga tao, maging ang mga bansa ng sapat na panahon para po mag-repent. Hindi po siya nagmamadali, hindi siya nagmababilis. Maging tayo, di ba? Binigyan po tayo ng sapat na panahon ng Panginoon para mapagsisi at lumapit po sa Kanya. Ang napakagandang halimbawa po nito ay nung isugo po ng Diyos ang ating pong Panginoon sa Kristo. Ang ating pong Panginoon sa Kristo ay isinugo ng Diyos dito sa mundo sa panahong itinakda niya. Ibig sabihin, meron pong pag-iintay na ginawa ang Diyos bago niya isinugo si Kristo dito sa lupa. Panahong itinakda po niya. Galatians chapter 4 verse 4. Sabi po dito, but when the time has fully come, God sent His Son. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. So nung isinugo si Kristo dito sa lupa, yung panahong itinakda po ng Diyos. Ibig sabihin, merong panahong hinintay ang Panginoon. Meron siyang katyagaang naghintay, at nung dumating po yung tamang panahon, isinugo si Kristo dito sa lupa, dito po sa ating mundo. Bagamat ang Diyos po ay meron po siyang pangako centuries before, pero ang Diyos po ay nag-intay until perfect time para po isugo si Kristo dito sa sanlibutan para maging tagapagligtas po natin. Nangako po siya before, centuries before. Pero siya po ay nag-intay, buong tiyagang nag-intay ng perfect time at isinugo si Kristo dito sa mundo para maging tagapagligtas po natin. Amen. God is patient in history. And He will again wait until the perfect time for Christ to return. At ang Diyos din po ay muling mag-iintay ng buong tiyaga hanggang dumating po yung perfect time para si Kristo ay muling bumalik dito. Amen. Perfect time yung isugo po ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin. And perfect time. Naghihintay po ang Diyos ng perfect time para si Kristo ay muling bumalik dito para kunin tayo at dalhin sa Kanya pong kinaroroonan. At naniniwala po tayong malapit tayong perfect time for Christ to return. Amen. God is patient in history. Siya po ay matyaga sa kasaysayan. Sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 8. But do not forget this one thing, dear friends, with the Lord a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. Sabi ko, huwag niyong kalimutan mga kaibigan, na sa Panginoon, ang isang araw ay katulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad lamang ng isang araw. Ibig sabihin, sa ating punta, para bang napakatagal ng mga bagay para sa atin. Para bang napakatagal maganap yung bagay-bagay sa atin. Kasi may inipin po tayo. Di ba? Kaya para bang ang tagal naman ang tagal naman. Para yung mga pangyayari, pinapakatagal para sa atin sapagkat tayo po ay may inipin. But God is patiently working His plan and we need to trust His timing. Ang Diyos po ay buong tiyaga na kumikilos sa Kanyang plano, kaya dapat matuto po tayong magtiwala sa Panginoon. Lahat ng bagay na nangyayari po sa ating mundo, yan po ay ayon sa plano, ayon sa timing ng Panginoon, ayon sa oras na itinakda po ng ating Panginoon. Nung sinugo si Kristo sa panahong itinakda ng Diyos, at yung pagbabalik ni Kristo sa panahong itinakda din po ng ating Panginoon. God is patient in history. Let it be, God is patient with us. Ang Diyos po ay mataga sa atin. Amen. Ang Diyos hindi lamang po mataga sa kasaysayan, siya po yung matiyaga sa bawat isa po sa atin. Amen. Lahat po tayo ay nararapat yung pong immediate judgment ng Diyos para sa atin pong mga kasalanan. But God patiently waited for us to come to Him. Di ba? Lahat po tayo nararapat na tanggapin yung immediate judgment ni Lord sa ating kasalanan. Pero, ang Diyos po ay buong tiyagang naghintay sa atin para po tayo ay makalapit sa Kanya. Amen. In fact, it is the patience and loving kindness of God that lead us to repentance. Yung katsagaan ng Panginoon, yung Kanyang loving kindness ang nag-akay sa atin para po tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Ang Diyos po ay matyaga sa bawat isa sa atin. Romans chapter 2 verse 4 and 5. Or do you show contempt for the riches of His kindness
tolerance and patience, not realizing that God's kindness lead you to toward repentance. Yung pong katyagaan ng Panginoon, yung pong kabutihan ng Panginoon, asang pong nagtulak sa atin para po tayo ay mag-repent, magsisi. Sabi po sa Tagalog, o baka naman gusto mo pang hamakin ng Diyos dahil siya ay napakabait, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos kaya binigyan niya ng pagkakataon magsisi at tumalikod sa kasalanan? Binigyan kanya ng pagkakataon at magsisi at tumalikod sa kasalanan. Lahat po tayo binigyan ng Panginoon ng pagkakataon, ng panahon para tayo magsisi at tumalikod sa ating pong kasalanan. He is patient with us. Siya po ay matyaga sa atin. Hindi po tayo susukuan ng Panginoon. Matyaga rin po siya sa mga kasalanan. Binibigyan niya ng pagkakataon na makakilala siya, tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang mga buhay. 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. His patience with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Sabi po doon, ang Diyos ay hindi mabagal sa pagtupad sa kanyang pangako, gaya ng iniisip ng iba. Siya ay matyaga sa atin, sapagat ayaw niyang merong mapahamak. Ang gusto niya, ang lahat ay makapagsisi at makalapit sa Kanya. Amen. Kaya ang Panginoon ay hindi pa po bumabalik, ang ating pong Panginoon hindi pa nagbumabalik, sapagkat napakarami pa pong mapapahamak. Kayo mga tao nagtataka, sabi nila, nung panahon pa ni Apostol Pedro, panahon pa ni Pablo, nangako ang ating Panginoon sa Kristo, babalik, pero bakit hanggang ngayon, sa henerasyon pa natin na hindi pa siya nababalik? Ang dahilan, because God is patient. Siya po ay buong tiyaga, sapagkat ayaw niya na tayo po yung mapahamak. Amen. Ayaw niya na mapahamak yung mga mahal natin sa buhay. God is patient, kaya hindi pa po siya bumabalik. Patience of God with our loved ones. Yung buong katyagaan ng Panginoon sa atin po mga mahal sa buhay na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Pasalamat tayo. Hindi po siya nabalik sapagkat ang Diyos po'y mapagpasensya, matyaga, sapagkat yung mga mahal natin sa buhay hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Marami pang mapapahamak. Patience with our relatives. Doon sa mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Kaya hindi pa po bumabalik si Lord. Sapagkat binibigyan niya po ng pagkakataon ang bawat isa. Yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. At para sila'y makakilala, do our part. Share the gospel with them. Amen. Pasalamat po tayo. Bago hindi pa dumating ang Panginoon, hindi pa tayo born again. Di ba? Binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na makalapit sa Kanya, magbahagi ng salita ng Diyos sa atin, ipuin ang banal na Espiritu puso natin, at tanggapin natin si Kristo as Lord and personal Savior. Kung siya po ay dumating noon pa, hindi pa tayo mananampalataya, ay naku, saan ba tayo pupulutin? Dalawa lang pumunta ng tao, langit at impyerno. Salamat po tayo. Salamat tayo, buong matyaga po ang Panginoon sa bawat sa atin. Marami pa po tayong mga mahal sa buhay, mga kaibigan na hindi pa po nakakakilala sa atin pong Panginoon Diyos. At maging born again na po tayo, matyaga pa rin po ang Panginoon sa atin. Sobra po ang tiyaga ni Lord sa atin. Miski tayo mananampalataya, pasaway din tayo. Di ba? Pasaway tayo, pero hindi po tayo sinusukuan ng Panginoon. Yun po yung kagandahan. Hindi naman po tayo perfecto. Tayo po ay nagkakamali. Tayo po ay minsan ay nahuhulog sa kasalanan. Minsan nadadapa po tayo. Pero tayo po ay buong tiyaga na iniintay ng Panginoon. Hindi tayo sinusukuan ng Panginoon. Miski paulit-ulit po tayong nagkakamali. Paulit-ulit tayong bumamaksak. Buong tiyaga si Lord. Buong katyagaan niya, pinagtsatsagaan niya tayo. Hindi niya tayo iniiwanan. Hindi tayo sinusukuan. God is patient with us. Ang Diyos po'y napakatyaga sa atin. Kung hindi po matyaga ang Diyos sa atin, katulad sinabi natin kanina, hindi naman po tayo perfecto eh. Hindi dahil tayo born again, hindi na tayo nagkakamali, minsan nalalaglag tayo eh. Pero dahil Diyos po natin ay sobrang pasensya sa atin, sobrang tiyaga sa atin, patuloy po tayong inaabot. Hindi tayo sinusukuan ng Panginoon. God is patient with history. God is patient with us. Matyaga po ang Panginoon sa atin.
And Jesus Christ demonstrate the fruit of patience in life. As ang ating pong Panginoon Kristo, Kanya pong ipinakita yung bunga ng katsagaan sa Kanyang buhay na sa pinaan dito sa lupa. Jesus as God's Son demonstrated the fruit of patience in His life while He was on earth. Siya po ay very patient sa mga makasalanan. Matyaga po siya sa mga makasalanan pag pinag-aralan natin ng Bible. Matyaga rin po siya sa Kanyang mga disciple. May mga disciple po di siyang pasaway. Pero buong tiyaga po, pinagtsatsagaan po ng Panginoon, hindi sinusukuan. And he patiently endured the suffering of the incarnation and the cross. Buong tiyaga rin po niyang, kanya pong napagtiisan, yung suffering na sa po'y nagkatawang tao, yung suffering ng po siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. He patiently endured the suffering of the incarnation and the cross. Sabi po ng Hebrews chapter 12 verse 2, let us keep our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him, he endured the cross. Sabi po dyan, who for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Amen. Endure the cross. Kanya pong buong tiyagaan, talagang pinagtiisan, napagtagumpayan yung cross. Jesus Christ, God is patient with the history, God is patient with us, and Jesus Christ demonstrated the fruit of patience in His life na andito sa lupa. Jesus is presented in the Scripture as our perfect example of patience, endurance, and perseverance. Amen. God is a God of patience. Ang Diyos po natin ay Diyos ng katyagaan, Diyos na matyaga. He is patience with the history, He is patient with us, hindi tayo sinusukuan. As ang ating pong Panginoon sa Kristo, ipinakita sa Kanyang buhay yung bunga ng katyagaan. Amen. Praise the Lord. Romans number 2, things that try our patience. Yung mga bagay na sumusubok sa ating pasensya, sumusubok sa ating katyagaan, yung ba mga bagay na umuubos ng pasensya mo, umuubos ng katyagaan mo. Meron pong napakarami pong bagay, pag tinignan po natin, napakarami pong bagay na sumusubok sa pasensya natin, sumusubok sa katyagaan natin. Pero tatlong bagay lamang pong ating tatalakayin. Tatlong bagay na umuubos o sumusubok sa ating pong pasensya, sa ating pong katyagaan, sa ating patience. Number 1, waiting, yung pong pag-iintay. Yan. Yan po ang umuubos, sumusubok sa pasensya natin, yung pag-iintay. How long? Gaano katagal? Amen. Learn to trust God's timing. Amen. Waiting. Sino po dito ang gusto na siya po ay naghihintay? Sino po gusto dito na siya naghihintay? Taas ang kamay. Di ba ayaw na ayaw natin yung naghihintay? Di ba yung minsan may kausap ka, usapan nyo ay alas 7 ng umaga kayo makikita, dumating ay alas 10, ay talagang naubos na presensya mo. Di ba? Ayaw na ayaw po natin maghihintay, pero minsan wala po tayong magagawa. Di ba? Minsan ayaw natin maghintay, ayaw nga talaga natin maghintay, pero minsan wala tayong magagawa. May pagkakataon na dapat po tayong maghintay. Life is full of waiting. Ang buhay po ay punong-puno ng pag-iintay. Kung driver ka, yung naghihintay ka ng traffic lights, para bang napakatagal naman. Ang tagal naman mag-green, ang tagal naman mag-go. Di ba? Minsan kasi pag nagdadrive ka, minsan may pagkakataon kasi na minsan yung sa kabila, pagdating ng go, ang haba, ang ilang minuto. Pero minsan pagdating sa'yo, yung go mo, kaunting go lang, stop agad. Kaya minsan inip tayo. Kailan ba ang tagal namang mag-go signal? Ang tagal namang mag-green light. Di ba? Naghihintay tayo. Waiting in line, yung paghihintay sa pila. Pag magbabayad ka sa Meralco, babayad ka sa tubig, sa ng water bill, pila po yan. Salamat at tayo po ay senior citizen, meron mas mabilis na linya. Pero minsan ang haba po.
Misa iba, pag nakitang mahaba na yung linya, ay hindi napipila, babalik na lang. Kasi bakit? Naiinip po tayo, waiting for the test result. Nag-iintay tayo, waiting for laboratory result. Waiting for promotion. Waiting sa pagsagot ng Panginoon sa ating panalangin. Pag-iintay na matapos agad yung sermon ni Pastor, minsan gano'n eh. Yung mga every Sunday, pag napahaba yung sermon ng Pastor, inip na inip. Para bang, hanggang anong oras ba matatapos si Pastor? Ano ba, ang tagal-tagal naman. Amen. So yung pong pag-iintay, yan ang sumusubok ng ating pasensya. Sumusubok ng ating pong katyagaan. Waiting is a part of life. Ang paghihintay, yan po ay bahagi ng buhay. Hindi po natin maaalis ang paghihintay, pero pwede po natin baguhin kung paano tayo magre-react sa paghihintay. Hindi po natin maaalis ang paghihintay. Talaga mayroong panahon na maghihintay tayo, pero pwede po natin baguhin kung paano tayo magre-react doon sa paghihintay. Kasi inip, talo. Diba? Hindi natin maiwasan ang paghintay, pero pwede natin baguhin yung reaction natin dun sa paghintay. Minsan meron pa nung naghihintay ka, nagagalit ka eh. Inis na inis ka na kasi kung sinabi natin, may kausap ka, usapan nyo ay alas 7, alas 10 nung dumating, ay talaga namang gusto mo nang umalis eh. Ako natatandaan po namin, kami po sa, member po tayo ng GMC board, meron po kaming pupuntahan sa Quezon. Meron po kaming lakad sa Quezon. Usapan po namin ay 9 a.m. na ando na kami sa GMC office sa Makati. So dumating po yung 4 na miyembro ng board, 4 po kami. Yung isa po, usapan kasi namin, 8:30 eksakto aalis tayo. So naghintay po kami, dumating po yung si 8:30, wala pa po yung isang kasama namin. Hindi na po nag-intay. Kasi may inipin nga, iniwanan po namin. Kaya dumating yung aming kasama sa office, wala na po kami. Kasi bakit? Nainip. Amen. Kaya kasi nasabi po natin, hindi po natin may iwasan yung paghintay. Pero, pwede po natin baguhin yung reaction natin sa paghintay. Maghintay ka na may kagalakan. Di ba? Hintayin mo. Di ba? Magtiwala tayo sa Panginoon. Hintayin natin na may kagalakan. Inip, talo. Amen. Remember, patience has to do with our reaction. We will grow in patience as we allow the Holy Spirit to govern our reaction. Lalago po ang ating pong pasensya kung papahintulotan po natin ang banal na Espiritu na pamahalaanan yung ating pong mga reaksyon. The big question surrounding waiting is how long? Gaano katagal? Okay lang mag-intay, pero gaano katagal tayo mag-iintay? Amen. Katulad sinabi natin, usapan nyo 7 a.m. dumating ang kausap mo 10:30 a.m. Hallelujah. Gaano katagal ang paghihintay? Tayo po ba ay nagtanong na sa Panginoon ng ganyan? Lord, gaano katagal? Minsan nagtatanong tayo doon sa, gaano ba katagal darating yung kausap ko? Gaano ba katagal matatapos tong pila na to para dumating sa akin? Gaano ba katagal? Sa Diyos po ba, nagtanong na po ba tayo? Lord, gaano katagal? Gaano katagal mo sasagutin yung matagal ko nang ipinapanalangin sa iyo, Panginoon? Gaano katagal ako mapopromote, Lord? Gaano katagal, Panginoon, na masisimulan namin yung 2-story church building? Gaano katagal? Gaano katagal ako mapopromote? Gaano katagal, Panginoon? Amen. May initan po kasi tayo eh. How do we deal with waiting? Paano po natin harapin yung mga pag-iintay? We need to learn to trust God's timing. Matuto po tayong magtiwala sa timing po ng Panginoon. Amen. Kapag tayo po'y natutong magtiwala sa timing ng Panginoon,
tayo po'y magkakaroon ng kagalakan sa paghintay. May kausap man tayong tao, meron tayong inintay o nihiling sa Panginoon na inintay natin, magkakaroon po tayo ng kagalakan. Kasi bakit? Sapagkat natutunan po natin magtiwala sa timing po ng ating pong Panginoon. Sabi po ng Psalms chapter 30 verse 5, weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. Sabi ng Lamentation 3:25-26, the Lord is good to those who hope in Him. To the one who seek Him, He is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Learn to trust God's timing. Sabi po ng Romans 8:24-25, for in His hope we are saved. But hope that is seen is no hope at all. We hope for what is already had. But if we hope for what we do not have, we wait for it patiently. Kung tayo po ay umaasa sa hindi pa natin nawala pa sa hindi natin nakikita, tayo po ay naghihintay ng buong katsagaan. Amen. When we find ourselves asking the question, how long, gaano katagan, we need to wait to the Lord and learn to trust His timing. Huwag mainip, talo. Ulitin po natin, hindi po natin may iwasan yung mag-intay. Pero mababago po natin yung ating reaction dun sa pag-iintay po natin. Amen. Praise God. So yun po yung una na sumusubok sa atin pong pasensya. Yung pag-iintay, waiting. Another, na sumusubok sa atin pong pasensya, sa atin pong patient is suffering. Yung mga pagdurusa, yung mga pagsubok, mga problemang nararanasan po natin. The big question surrounding waiting is how long? Yung malaking katanungan na nakapaloob po sa pag-iintay, how long, gaano katagal? The big question surrounding suffering is why? Bakit? Bakit ako? Bakit ko na naman naranasan to? Bakit ako? Bakit hindi siya? Bakit ako na naman? Yun po yung katanungan nakapaloob pagdating sa suffering. At ang suffering na nararanasan po natin, yan po ay isa sa sumusubok sa ating presensya. Misa, hindi lang po misa, kundi kadalasan, hindi naman natin po alam yung mga katanungan, kasagutan sa napakaraming katanungan ng buhay. Pero dapat po tayong maging matyaga at kailangan po natin magtiwala sa layunin ng Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng trials, lahat ng problema, anuman nararanasan natin sa ating buhay, merong layunin ng Panginoon. Meron siyang purpose sa nararanasan natin. So, ano may nararanasan natin, wag po tayong maghinagpis. Wag po tayong manisi sa Panginoon. Alalahanin natin, meron siyang layunin sa lahat ng nararanasan natin. Kapag naintindihan po natin na yung lahat ng nararanasan natin, meron nakapaloob na layunin ng Panginoon, hindi tayo maiinip. Hindi po nito kakainin yung ating pong pagiging matyaga. Sa halip, magbuong tiyaga nating iintayin ang timing po ng ating pong Panginoon. Sabi po ng Romans 12, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Sabi po ng James chapter 1 verse 1-4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may mature, complete, not lacking in nothing. God has a purpose behind every suffering and trials of our life. Be patient. Amen. Ang Diyos po'y merong layunin sa lahat ng pagsubok, problema, suffering na nararanasan po natin sa buhay. Wala pong sinasayang ang Panginoon. At wala pong aksidente sa buhay ng isang Kristiyano. Kung yan po'y naranasan mo, hindi aksidente yan. Yan po'y bagay na itinalaga ng Diyos, ordained by God, sapagkat meron po siyang layunin gustong matupad sa ating buhay doon sa mga nararanasan natin. So, ibig sabihin, ano man yung nararanasan mo, mag-alak ka. Kasi mayroong purpose si Lord, may gusto si Lord, matutunan tayo doon sa ating pong nararanasan. Amen. God has a purpose behind every suffering and trials of life. So, be patient. Wag po tayong magmukmuk. Wag po tayong laging kinu-question si Lord sa nararanasan po natin. Meron siyang layunin. Sabi po ni Pastor Lloyd Ogilvie, sabi po niya,
patience must be rooted in a confidence that there is someone in control of the universe in our life. Sabi niya, ang pasensya o ang katyagaan ay dapat mag-ugat sa pagtitiwala na mayroong isang kumokontrol sa universe at may isang kumokontrol sa ating buhay. Amen. So yun po yung ating presensya po natin ay rooted, ang ating pong presensya ay nag-uugat doon sa ating pong pagtitiwala na mayroong isang may control sa buhay natin na walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Amen. Kasi kapag ang ating pong patience hindi rooted doon sa pagtitiwala na mayroong isang may control ng buhay natin, talagang mawalan tayo ng pasensya. Pero kapag yung ating pong patience is rooted in a confidence that there is someone who control our lives, hindi po tayo mainik. Hihintayin po natin yung right timing ng Panginoon. Amen. Ulitin po natin, God is in control. At sabi ng Bible, all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Lahat ng bagay na nararanasan po natin, mabuti man at masama yan sa tingin mo. Pero kung iniibig natin ang Diyos, tinawag tayo Diyos ay sa kanyang panakala, iikot po ito ng Panginoon para sa ikabubuti mo, para sa ikabubuti po natin. Amen. A patient person knows the shortness of time and the length of eternity. Ang tao pong mapagpasensya, ang tao pong matyaga, alam po niya yung kaiklian ng oras at yung kahabaan ng walang hanggan. Patience is really faith in action. Ito po it is the one of matchless characteristic of Christ Himself. Ito yung katangian ni Kristo, hindi kayang pantayan. If we would learn patience, Christ alone can teach us. Si Kristo pa magtuturo sa atin kung paano maging matyaga. When we find ourselves asking why question in the time of suffering, we need to be patient in suffering and learn to trust God's purposes. Amen. So yung mga bagay na sumusubok po sa ating presensya, sa ating pasensya, waiting yung paghintay. Waiting tries our patience, suffering, and another people, mga tao. Amen. Mga tao, ay yan po ay isang bagay na sumusubok sa ating pasensya. Amen. Learn to love people as they are. Ano po ang sinasabi ng Diyos about patience with people? Minsan nawawalan tayo ng pasensya sa tao Di ba? Minsan pag may anak na napakulit, nawawalan ka ng pasensya. Minsan sa asawang makulit, nawawalan ka ng pasensya. Minsan sa kapitbahay mo, makulit, nawawalan ka ng pasensya. Minsan yung mga tao ang sumusubok ng pasensya natin, ng katiyag, yung patience natin, ng katyagaan po natin. Ano po ba sinasabi ng Diyos patungkol sa patience with people? Ephesians 4:2. Be patient, bearing with one another in love. Maging matyaga, magdala ng pasanin, bearing with one another, with one another in love. Colossians 3:13, bear with each other and forgive whatever grievances you may be against one another. The secret of patience is waiting to learn. The secret of patience in waiting is to learn to trust God's timing. The secret of patience in suffering is to learn to trust God's purposes. The secret of patience with people is to learn to love people as they are. Ang sikreto po sa katyagaan sa tao ay matutunan po natin mahalin ang tao kung sino man sila. Amen. Husband, you need to be patient with your wives. Yung mga asawang lalaki dapat maging matyaga. Mapagpasensya sa inyong mga asawang babae. Ang mga asawang babae, ganoon din po. Dapat maging mapagpasensya, maging matyaga sa inyong mga asawang lalaki. Mga magulang, kinakailangan pong maging matyaga, mapagpasensya sa inyong mga anak. Minsan kasi mayroong mga anak na makulit, pero maging matyaga po tayo, mapagpasensya. Ang mga anak, dapat din pong maging mapagpasensya sa kanilang mga magulang kasi minsan may magulang din makulit. Maging mapagpasensya po tayo sa isa't isa. Yung mga manager, yung mga boss sa kumpanya, maging mapagpasensya po kayo sa inyong manggagawa. Yung mga manggagawa, maging mapagpasensya sa inyong mga amo. Friends, neighbor, church member, all of us need to be patient with one another. Amen.
Maging mapagpasensya po tayo sa isa't isa. Amen po ba? Pero kinakailangan din po natin maging patience with ourselves. Maging mapagpasensya din po tayo sa ating mga sarili. Ang sabi po ni St. Francis de Sales, have patience with all things, but chiefly have patience with yourself. Do not lose courage in considering your imperfection, but instantly set about remedying them. Every day began the task new. Kasi minsan nawawalan po tayo ng presensya sa sarili natin. Pasensya. Minsan dahil po dahil sa ating imperfection, dahil sa ating kahinaan, minsan nawawalan tayo ng pasensya. Minsan gusto natin yung bumigay na dahil sa ating sarili. Pero hindi po, dapat maging mapagpasensya tayo sa sarili natin. Sometimes we are harder on ourselves than anyone else. Diba? Minsan mas mabigat tayo sa sarili natin. Minsan gusto natin isuko yung sarili natin. But God will never give up to you. Diba? Minsan gusto natin mag-give up eh. Kasi nakikita natin minsan mga kapalpakan natin, yung mga kahinaan natin, nakikita natin, gusto natin mag-give up. Pero magandang balita, hindi po tayo i-give up ni Lord. Hindi ka susukuan ni Lord. Hindi tayo susukuan ni Lord. Be patient with ourselves. Ang Diyos nga po ay buong-buong tiyaga sa atin eh. Maging matyaga tayo sa sarili natin. Maging mapagpasensya tayo sa sarili natin. Kung iba nga napagpasensya natin eh. Sarili pa ba natin? Amen. So waiting, suffering, and people are the things that try our patience. They are all tests of our patience. Amen. Praise the Lord. So maging mapagpasensya po tayo sa paghintay eh. Sa katulad sinabi po natin, hindi naman po maiiwasan na tayo maghintay, pero pwede natin baguhin yung action natin sa paghintay. Lahat ng sufferings na nararanasan po natin, be patient. Sapagkat ang Diyos po ay merong layunin. Meron po sa layunin sa bawat pagsubok, problema natin nararanasan. At ang tao, maging mapagpasensya po tayo sa tao, kaibigan, hindi kaibigan, sino man. Mahalin natin ang tao, maging sino man siya. Yun po yung sikreto. Para tayo po ay maging mapagpasensya sa tao, mahalin natin ang ating kapwa, katulad ng pagmamahal po natin sa ating sarili. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin si Lord. Walang po na palakpak. So, yun po yung mga sumusubok sa pasensya natin, yung paghintay, yung sufferings, at yung mga tao po sa palibot po natin. Growing in patience. Paano tayo lalago sa pasensya? Minsan kasi, merong taong ang baba ng pasensya, di ba? Sandali, nawawala, nagagalit agad eh. Madaling magalit, walang pasensya. Paano po tayo lalagaw sa pasensya? Sa patient, sa kasagaan. Bagamat ang patient po ay bunga ng Espiritu Santo na pinalago ng Diyos sa ating puso, pero meron tayong mga bagay na dapat gawin para matulungan natin sarili natin na lumago tayo sa pasensya. Amen. Nasa atin na yung patience eh. Bunga ng Espiritu Santo yan. So meron tayong mga bagay na kaya natin gawin o pwede natin gawin para tayo po ay lumago sa presensya, pasensya o sa katyagaan. Number 1, para tayo po ay lumago sa pasensya, para humaba yung pasensya natin, para humaba yung katyagaan natin. Number 1, remember how patient God is with us. Alalahanin po natin kung gaano katyaga ang Panginoon sa atin. Kung gaano katyaga ang Panginoon sa iyo. Pinagtyagaan ka ng Panginoon, pinagtyagaan tayo ni Lord. Alalahanin po natin yan. Kapag naalala po natin, naunawaan po natin kung gaano katyaga si Lord sa atin, yun po ay makakatulong sa atin para humaba, lumago yung ating pong pasensya. Amen. Sabi po ng Psalms 103, verse 13-14, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion to those who fear Him. For He knows how we are born. He remembered that we are dust. Sabi po ng 1 Timothy 1:16, I have shown mercy so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display His unlimited patience as an example for those who would believe on Him and receive eternal life. Ang Diyos po ay sobrang ang pasensya po sa atin. Alam niya kung paano po tayo nabuo, alam niya na tayo galing sa alabo. He has unlimited patience with us. Amen. Meron po siyang walang limitasyong pasensya sa atin.
Miski po tayo ay paulit-ulit na nakakasala, paulit-ulit na tumutumba, hindi tayo sinusukuan po ng Panginoon. Sobrang haba ng pasyensya po ni Lord sa atin, ng katyagaan niya. Paulit-ulit tayo nag-stumble, paulit-ulit tayo bumabaksak, pero hindi tayo sinusukuan. Amen. Kahit po tayo ay pasaway, matigas ang ulo, minsan ayaw sumunod. Pinagtsatsagaan po tayo ng Panginoon. Amen. Pag naunawaan po natin yan, yun po yung makakatulong sa atin para humawa yung pasensya natin. Isipin po natin, ang Diyos po ay hindi po matyaga sa atin. Hindi po sobrang tyaga ni Lord sa atin, baka wala na po tayo dito. Diba? Pero sobrang tyaga nga eh. Paulit-ulit tayo bumabaksak, nagkakamali, minsan sumusway tayo. Diba? Yung mga utot yan, hindi natin sinusunod. Pero, hindi tayo sinusubuan. Pinagtsatsagaan tayo ng Panginoon. Minsan nga may pagkataon gusto natin umalis, pero hindi ang Diyos ang gumagawa ng kaparaanan para tayo makapanumbalik sa Kanya. So, sobra pong tiyaga ni Lord sa atin. At dapat po natin maunawaan niya. At pag naunawaan po natin niya na ang Diyos po ay sobrang tiyaga sa atin, ito po ay makakatulong sa atin para humaba yung pasyensya po natin. God is love and therefore God is patient with us. Amen. Hallelujah. Ito ang unang bagay na magagawa po natin upang lumugo po ang ating katiyagaan o pasensya. Remember, yung pong ang Diyos ay sobrang tiyaga po sa atin. Number 2, na dapat po nating tingnan para po humaba ang pasensya natin. Focus on heavens and the glorious one. Mag-focus po tayo sa langit at dun sa kaluwalhatiang darating. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 4 verse 17 to 18, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So fix our eyes not on what is seen but on what is unseen, since what is seen is temporary but what is unseen is eternal. Sabi po dyan, yung pong light, yung pong magaan at panandali ang problema na nararanasan natin ay hindi kayang tumbasan yung kalalutiang darating sa atin. Amen. Kapag tayo po nag-focus sa eternity, sa kawalang hanggan, mababago po yung mga perspective natin, yung pananaw po natin sa mga problemang pagsubok na nararanasan natin sa ating buhay. Amen. Mababago yung perspective natin sapagkat yung nararanasan po natin pagsubok, problema, hindi po kayang pantayan yung kalawati ang sa ating pagbabalik po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Sabi po ni Paul dito, 2 Timothy 4:17, light and momentary trouble. Pag tinagalog po natin, sabi po dito, magaan at panandali ang problema. Amen. Hindi po dahil, that's not because they are light and momentary in relation to His light. Yung sinabi po niyang light and momentary trouble, this is not because they are light and momentary in relation to His light. Sapagkat matindi po at mabigat ang pinagdaanan ni Apostol Pablo. Kaya yung sinabi po niyang light and momentary, yung pong magaan at panandalay ang problema, hindi po yan may kinalaman sa kanyang buhay, sa kanyang karanasan. Sapagkat napakabigat po nung naranasan ni Pablo sa kanyang buhay. Paul was put in prison. Si Pablo po ay nakaranas po sa mabilanggo, pinalo na matindi, na siya po ay na-expose to death, paulit-ulit. 5 times siya po ay tumanggap ng 45 lances minus 1. 3 times he was beaten with rods. 1 time he was stoned. 3 times he was shipwrecked. He spent a night and day in the sea. He often went without sleep. He knew hunger and thirst, and often went without food. He knew what it was to be cold and naked. So ibig sabihin, yung pong naranasan po, napakatindi po yung naranasan ni Paul. So these are not light and momentary trouble in relation to Paul's life, but they are light and momentary trouble in relation to eternity. Yung po sinabi niyang light, yung magaan at panandali ang problema, hindi po yan in relation sa nararanasan niya sa buhay. In relation doon po sa eternity. Hindi kayang pantay. Ano man ibig sabihin? Ano man yung nararanasan natin sa buhay? Gaano man katindihan? Gaano man kabigat? Hindi kayang pantayan
yung kalahulatian sa atin pagbabalik po ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sabi po ng James chapter 5 verse 7 and 8, be patient then, brothers, until the Lord's coming. See how the farmers wait for the land to yield invaluable crops, patiently waiting for the autumn and spring rains. You too be patient and stand firm, because the Lord coming is very near. Christ is coming very soon. And when He comes, all the troubles and trials in our life will be over. Amen. Malapit na pong dumating ang Panginoon kapag tayo po'y nakapokus doon po sa eternity, sa pagbabalik ng Panginoon. Ano man yung nararanasan nating pagsubok sa buhay, ito po hindi kayang pantayan yung kalahulatian sa ating pagbabalik po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Pag doon tayo nakapokus sa pagbabalik ni Kristo doon sa eternity, ano man nararanasan natin, hindi kayang tapatan. Ma-outweight yung ating pong yung ating nararanasan. Amen. Focus on heavens and on eternity. Dapat po tayo ay eternally minded. Hindi lang dito. Nakating tayo sa darating na araw, isang araw, darating ang Panginoon, isasama tayo sa kanyang kinarot, mararanasin yung regalong buhay na walang hanggan ng Panginoon sa ating pong buhay. Amen. Hallelujah. Yun po yung pangalawang paraan para lumugoy yung ating patience. Focus on heavens and the glories to come. And another, be slow to anger. Maging mabagal sa pagkagalit. Sino po dito yung mabagal sa pagkagalit? O mabilis magalit? God is slow to anger. Ang Diyos po ay slow to anger. Mabagal po siya magalit. Sabi po ng Psalm 100 verse 8, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. Slow to anger. Siya po ay mabagal magalit, pero punong-puno po ng pag-ibig. God is slow to anger, so as we learn in Him to grow in patience, we become slow to anger or well. Amen. Maging mabagal sa pagkagalit. Ang Diyos po natin mabagal magalit sa atin, o maging mabagal po tayo, be slow to anger. Ang sabi po ng James 1:20, my dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Maging mabagal sa pagkagalit. Maging mabagal po tayo sa pagkagalit kapag yung bunga ng Espiritu Santo ay talagang lumago sa ating pong mga buhay. Amen. Yung self-control, kasama pa yung pag-aaralan natin yan. Slow to speak, slow to anger, quick to listen, slow to speak, maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, slow to anger. Minsan baliktad Minsan tayo ay mabilis magsalita, pagkatapos madaling magalit. Slow to speak and slow to anger. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Sapagkat yung galit ng tao, hindi po yun nagbubunga ng katuwirang gusto po ng Diyos para sa atin. When it comes to anger, the fruit of patience is similar to another fruit of the Spirit, the fruit of self-control. Ito na sinabi natin kanina, pag po dumago yung bunga ng Espiritu Santo, yung 9 fruit of the Holy Spirit, kasama po yung self-control, yun po talagang mapipigilan po natin, maging mahinaan po tayo sa pagkakalit. So the third way to grow in patience, be slow to anger, and panghuli po, para lumago yung ating pong pasensya, ask God to develop the fruit of His patience in our life. Ilingin po natin sa Panginoon na paluguin yung bunga ng pasensya sa ating pong mga buhay. All the fruit of the Spirit comes from God, so ask God to develop His fruit in His patience, fruit of patience in our life. Sabi po ni Paul, nag-pray po si Paul. 2 Thessalonians 3:5, may the Lord direct your heart into God's love and Christ's perseverance. Ask God to develop the fruit of patience, endurance, and perseverance in our life. Ilingin po natin sa Panginoon na ma-develop, mapaundag yung bunga po ng patience sa ating pong mga buhay. At siyempre, kalooban ng Diyos. Sabi ng Bible, 1 John 5:15, we have a confidence in approaching God that when we ask anything according to His will, He will hear us. Kalooban po ng Diyos na yung pasensya natin ay lumago. So, pag hiniling po natin sa Diyos na, Lord, palagayin mo yung aking presensya, develop my patience, gagawin po ng Panginoon sapagkat ito po ay kalooban po ng ating pong Panginoon Diyos. God is patient with us, and we need to be patient with each other.
ang Diyos po ay mapagpasensya, matyaga sa atin, kinakailangan din po natin maging matyaga at magpasensya sa iba't isa, sa isa. Impatience leads to unnecessary stress, conflict, and worry. Kapag tayo po ay hindi matyaga, hindi mapagpasensya, mainipin, ito po ay mag-aakay sa atin para magkaroon ng stress, conflict, and worry. We need to slow ourselves down and learn to trust God's timing. We need to develop fighting everything and learn to trust God's purpose. And we need to stop letting other people push our buttons and learn to love other people just what they are. I will be patient if I allow the Holy Spirit to govern my reaction. Amen. Ako ay magkakaroon ng presensya, ng pasensya, pagpapahintulutan ko ang banal na Espiritong pamahalaanan yung aking reaction. Fruit of patience. Amen. Ang Diyos po ay sobrang pasensya sa atin, mapagpasensya, maging mapagpasensya rin po tayo, matuto tayong mag-intay, lahat ng nararanasan po natin, everything, trials and tribulations and problems, ito po yung meron laging layunin ng Panginoon. Hintay po natin, tingnan po natin yung layunin ng Panginoon. Amen. Be patient with one another. Amen. So, bali, apat na po yung pag-aralan natin. Fruit of love, fruit of joy, fruit of peace, fruit of patience. So, sa sunod pong Wednesday, fruit of kindness. Amen. So, tayo po ay umuko. Hanggang dito na naman, tayo po ay umuko manalangin. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri ka namin, isasalamatan ka namin, Panginoon. Maraming salamat sa aming po na pag-aralan. Ika-apat na bunga ng Espiritu Santo, ang bunga po ng katsagaan. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, yung pong fruit of the Spirit, ay ito po ay pinalago mo na sa amin po. At dalahin po namin, hiling po namin, Lord, we pray na i-develop mo pa, Panginoon, yung patience sa aming mga buhay, maging mapagpasensya kami sa aming sarili, maging mapagpasensya kami sa aming kapwa, sapagkat ikaw ay sobrang pasensya sa amin. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, sasalamatan ka namin. Lord, maraming salamat sa lahat po ng nanood ng live. Pagpalain mo sila. At sa mga manonood rin, pagpalain mo sila. Maraming salamat, pinupuri ka namin. At Lord, ang dalahin po namin yung bunga ng Espiritu Santo, love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, self-control. Ang patuloy pong sumagana sa aming buhay. Maraming salamat, pinupuri ka namin sa pangalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless po sa ating lahat at tayo po ay mamahinga sa presensya po ng ating Panginoon. Amen. Amen.